first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mga kapuso, ang inyong nakikita ay ang satellite image ng Bagyong Opong na unti-unti nang lumalapit sa Eastern Visayas, partikular sa mga probinsya ng Samar. Kitang-kita rin kung gaano kalawak ang Bagyong Opong. Kaya maraming probinsya ang posibleng mahagip at makaramdam ng direktang epekto nito, lalo na kapag tumawid na sa lupa. Ayon sa Pag-asa, posible pa yang lumakas sa mga susunod na oras. Ang kabuuang detalye tungkol sa bagyo, ihahatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa presyuhan sa flood control project sina Senador Chis Escudero, mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, pati si Congressman Zaldico. Hanggang 25% na komisyon o mahigit 100 milyong piso ang nakubra umano ng ilan sa kanila. Tinawagan din umano siya ng isang Education Undersecretary tungkol sa unprogrammed appropriations na ayon umano rito ay para sa Office of the Executive Secretary. Nakatutok si Mav Gonzalez. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa raw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gawin ang lahat para maiwasto ang sinasabi niyang ginawang kamalian. Kaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat niya ang kanya raw nalalaman tungkol sa pangungumisyon sa mga flood control projects at kanyang isinangkot sina Senador at dating Senate President Chis Escudero, pati mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at si Congressman at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Kong Zaldico raw tumawag sa kanya mismo para magtanong tungkol kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Matapos nito, si Alcantara na raw ang kausap ni Bernardo at naghatid daw si Alcantara ng komisyon kay Ko. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay rin siya ng komisyon para daw kay dating Senate President Chis Escudero. Ang naghatid daw ng pera, ang common friend nilang negosyante na si Maynard Ngu, isa sa mga campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang ni Bernardo. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Taong 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of
then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinukunan namin si Revilla ng pahayag ngayon sa sinabi ni Bernardo. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa issue ng flood control project. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayoy DepEd Yusek Trigiv Olayvar na dating nagtrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang mag-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% na commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumestigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po kong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Matapos basahin ang kanyang sinumpaang salaysay, dinala si Bernardo sa Department of Justice para i-assess kung pwede itong makasama sa mga bibigyan ng protective custody dahil natatakot daw siya sa kaligtasan niya at ng pamilya niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni dating Senador Bong Revilla ang alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nangongomisyon siya sa mga flood control project. Ayon kay Revilla, kinokondena niya ang mga alegasyon na pawang walang katotohanan. Bukas at handa siyang makipagtulungan sa kahit anong official inquiry o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang alegasyong napagkasunduang 15% commitment na para raw sa Office of the Executive Secretary. Sabi ni Bersamin, walang kinalaman ang kanyang opisina sa kahit anong budgetary allocation sa DPWH. At wala raw siyang kahit anong transaksyon kina dating Public Works Undersecretary Bernardo o kay Education Undersecretary Trigiv Olayvar. Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina.
Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Mali-maletang kasyumano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Guteza, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Guteza, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tawag nila sa idinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa bahay ni Ko sa Pasig, hinatid daw ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon, hinati ang mga maleta. 35 dito, inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Ang natitirang 11 maletang may lamang pera na iwan sa kondo ni Ko. Sa personal na karanasan ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Zaldico. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Hindi malinaw sa salaysay ni Guteza kung saan galing ang perang dinadala ni Representative Yap sa bahay ni Ko. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Yap ang alegasyon. Kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghahatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Romualdez at Ko pero dati na nilang itinangging sangkot sila sa pangungumisyon sa mga flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang constitutional rights. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko. Pero hindi nila alam kung anong laman ng mga maleta. Ang sabi nila, utos daw ni Engineer Bryce Hernandez ang mga delivery. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung dineliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Itinanggi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyon na nakatanggap siya ng kickback sa mga infrastructure project. Ang sabi ni Romualdez, gawa-gawa lang ang testimonya ni Orly Regala Guteza, ang witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya, pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos isang taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw niyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurous o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Git niya, hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. 5 taon ang halos hindi mapakinabangan ng isang pumping station sa Maynila dahil palagi umunong sira. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor Benjamin Magalong, lumalabas na 900 million pesos na ang ginagastos para mapagana ito. Nakatutok si Rafi Tima. Sa dokumento pa lang nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 eh. Sinadya nila Secretary Dizon at ICI investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang Sunog Apo Pumping Station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na ano, Kano? Ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po niya is 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Bali po boss, So close to 900 million na ang siningin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningin ng gobyerno. Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar Parao ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong gas. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, tatapon tuwid tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niya masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliber to, buo eh. Binayaran nyo, buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Ano, 200? Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Sa uli, pinag-utos ni Dizon na itigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Hindi po, konsumisyon. Lalo na Dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Napanatili ng bagyong Opong ang lakas nito habang unti-unting lumalapit sa Visayas. May mga nakataas ng wind signal gaya sa Camarines Sur na nasa signal number 2 ngayon. Nagpatupad na roon ng preemptive evacuation. At mula po sa Baaw, nakatutok live si JP Sorian. JP. Vicky, na-trauma na raw ang ilang residente ng bayan ng Nabuas sa Camarines Sur sa biglang pagtaas ng tubig sa kasagsagan ng Bagyong Christine noong 2024. Kaya pinaghahandaan nila ng husto ang Bagyong Opong sabay panawagan sa gobyerno ng isang maayos at epektibong flood control project. Basa na sa pawis at ulan si Eden sa kakabalot sa ilan din ng gamit
at pagpapanik ng appliance sa mataas na bahagi ng kanilang bahay dito sa Barangay San Luis. Nag-umpisa na kasing umulan bandang hapon na nagpaalala kay Eden at kanyang mga kapitbahay kung paanong biglang pinasok ng baha ang kanilang barangay noong October 2024. As in, mabilis po. Segundo lang po. In 30 minutes talagang lampas tao. Isa lang ang bayan ng Nabua sa flood-prone area sa probinsya o yung lugar na madalas malubog sa baha. At dahil nasa signal number 2 na ang Camarines Sur, ang ilang residente gaya ni Akay, nagkabit na ng makapal na kahoy sa kanilang bintana para di mabasag at pasukin ng tubig. Para sabi daw malakas na sabi mag-prepare. Yan nga mismo ang panawagan ng barangay officials, kaya nag-public service announcement na sila ng mga paalala. Open po ading evacuation center. Ngamin po, pwede po sa ading magtumaas po. Sakto at may bagong gawang evacuation center ang barangay na kayang mag-accommodate ng hanggang 20 pamilya. Batid naman daw ng mga taga rito na may kinalaman sa climate change ang mga matinding pagbaha. Pero dahil bilyon-bilyong piso ang mga inilaan sa mga proyektong pipigil sana sa pagpasok ng baha, hindi raw ba dapat nagawa na ito ng solusyon? Bilang Pilipino, tayo nagbubuwis. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kawawa naman yung taga Nabua para kaming kawa. Doon natitipon ang tubig. Sana naman po gamitin nila ng tama, na maayos, at saka yung mga materyales na gagamitin nila yung para sa karapat-dapat din na para sa flood control talaga. Sa ngayon, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa buong probinsya ng Camarines Sur at 24 oras na ang operasyon ng Emergency Response Office ng probinsya. Inaayos na rin ng mga taga-Philippine Army ang antena at iba pang gamit para sa mga backup na linya ng komunikasyon para sa mga gagawin nilang operasyon. Sa Naga City, nilagyan na rin ng mga kahoy at pangharang ang bintana ng ilang hotels at opisina para sa inaasahang malakas na hanging dala ng bagyong Opong. Hindi na rin muna nagbukas ang ilang establishmento para bigyang panahon ang kanilang staff na mapaghandaan din ang bagyo. At Vicky, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa bayan ng Bao. Sa panulukan ng bayan ng Bula sa Camarines Sur, umuulan po ngayon pero hindi pa ganun kalakas ang hangin. Papunta po tayo sa direksyon ng Legazpi Albay para silipin din ang sitwasyon doon. At yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ramdam na rin sa iba pang bahagi ng Visayas at Bicol Region ang bagyong Opong. Pinangangambahan namang tumaas pa ang baha sa Pangasinan na hindi pa nakakabangon sa pananalasa ng super bagyong Nando. May nasawiring senior citizen sa Nueva Ecija. Nakatutok si Dano Tingkungko. Bago pa man ang inaasahang landfall bukas, malakas na ang ulan at hanging dala ng bagyong Opong sa Mercedes Eastern Samar. Nagsimula na rin ang pagulan sa Birac, Catanduanes, kaya naman todo paghahanda ang ilang residente. May ilang nagsara na ng kanilang tindahan. Yung ibang bahay din doon, namamako na po sila para hindi lipa rin yung kanilang bubong tsaka yung mga bintana nila. Gaya sa Birac, mga bubong at bintana rin ang agad na inasikaso ng mga residente sa Tagkawayan, Quezon. Tayo po ay pinalahangan na tayo po mamayang alauna ng hapon ay merong force evacuation po. Sapilitan na rin ang paglilikas sa mga nakatira sa mga tabing dagat sa bayan, gayon din sa mga bahain at landslide-prone areas. Sa Sorsogon naman, itinabi na mga bangkang pangisda sa mga mas ligtas na lugar para hindi maabutan ng malakas na alon. Tulong-tulong din ang mga otoridad sa lugar para masiguro ang mabilisang deployment sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Opong. Sa Karangla, Nueva Ecija naman, patay nang natagpuan ng tricycle driver na nahulog sa umapaw na tulay dahil sa ulang dala ng superbagyong Nando. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mismong pagdaan ng sasakyan noong Martes hanggang sa tuluyang pagkahulog nito. Base sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na sana ang 77 taong gulang na biktima matapos dumalaw sa kanyang kaibigan nang mangyari ang insidente. Lagpas tao na baha naman ang bakas ng nagdaang super typhoon sa Kalasyaw, Pangasinan. Sobrang lalim ng tubig, baha, walang makain sa bahay pati.
Kaya yun, nilakad na namin kasi hindi pwede yung sasakyan. Habang abot dibdib naman ang naranasan ng mga taga-Dagupan City. Malalim ng tubig. Siyempre, mahirap. Apektado rin ng super bagyong Nando ang ilang lugar sa Hilagang Luzon, kabilang ang probinsya ng Cagayan at Benguet. Dahil dito namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng relief pack sa 12,000 individual sa bayan ng Gonzaga at Santa Ana, Cagayan. Naghatid din ng tulong sa 8,000 individual sa Bugyas at Mangkayan, Benguet. Dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Opong, nakatakda namang magtungo bukas sa Bicol ang GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Para sa GMA Integrated News, Daan natin kung nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kanselado ang pasok sa ilang lugar bukas dahil po sa inaasahang efekto ng bagyong Opong. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at sarado rin ang tanggapan ng gobyerno maliban sa essential workers sa buong Metro Manila. Gayun din sa Masbate, Sorsogon at Romblon, pati na sa Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran. Wala rin pasok sa buong Western Visayas o Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Pati sa buong Calabarzon, yan ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa Bicol Region, walang pasok sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Pati sa Oriental Mindoro, Marinduque, Leyte at Bataan. Ayon sa Memorandum Circular No. 102 ng Office of the President, maaaring magsuspindi ng pasok at trabaho ang local chief executives. Nakadepende na rin sa mga pribadong kumpanya kung isususpindi rin ang pasok bukas. Inirekomenda na ng NBI na sampahan ng reklamo sina Senador Chis Escudero, dating Speaker Martin Romualdez, dating Senador Nancy Binay at iba pang isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Chis Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Chis, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. Sabi pa ni Remulla, nasabihan na rin nila ang Anti-Money Laundering Council. Kasama Senator Chis? Kasama na siya. Kasama na siya. Si Speaker kasama na siya.
Recommendation pa lang yan. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project, it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling nangangamba mga taga-Nauhan, Oriental Mindoro habang palapit ang bagyong Opong. Kahit kasi may halos 4 na po silang flood control project, ang bayan pa rin nila ang pinakabahain sa probinsya. Live mula sa Calapan, Oriental Mindoro, nakatutok si Bea Pinlac. Bea? Mel, sanay pero sawa na sa buhay na lubog sa baha ang ilang residente ng Oriental Mindoro na nakausap natin. Ang isang barangay sa bayan ng Nauhan, daing na kahit may ilang flood control project, hindi pa rin daw sapat para maibsan ang baha sa lugar. Aligaga na si Nanay Flora sa pag-angat ng mga gamit sa bahay ng abutan ko sa Nauhan, Oriental Mindoro kanina. Bukas kasi inaasahang mananalasa na ang bagyong Opong sa lugar at pinangangambahan niyang maulit ang pagpasok ng baha sa kanilang bahay. Sana huwag na po uling kaming datnan ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. 6 po yan. Kaliliit. Pag nagkataon, matutulog na naman aniya ang mga apo niya sa mesa imbis na sa kama para hindi abuti ng taas ng baha. Sobrang sakit talaga po. Nangangamba po ako talaga. Kako baka sa to tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka akong mga bata. Bagaman sanay na, sawa na aniya siya sa pagiging bahain ng probinsya. Ang ika-9 na flood-prone province sa bansa, ayon sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahain naman sa probinsya ang Nauhan, na tila kabalintunaan lalo't narito ang 37 sa halos 140 flood control projects sa probinsya. Higit 6 na bilyong piso ang pera mula sa buwis ng bayan na ginastos para dyan. Kaya lalong masakit para sa mga tulad ni Nanay Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasacrifice ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama.
para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. May 2 natapos ng flood control project sa Barangay Pinagsabangan 2 sa Nauhan ayon sa sumbong ng Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may 2 pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Gumagana naman ang iba, pero kulang pa. Nangyari lang siguro talaga na sa sumlakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. At kapag lumakas ang agos ng ilog, ay nalulusutan ang bahaging walang dike. Kaya nilulubog ang mga palayan at papasukin ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ang ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa Oriental Mindoro bukas ng tanghali hanggang sa Sabado. Wala nang pasok bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Mel, sa ngayon, hindi muna pwedeng pumalaot ang anumang sasakyang pandagat dito sa Oriental Mindoro. Kaya wala munang biyahe, papunta at paalis dito ng Calapan. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Good evening mga kapuso! Busy in their very own hobbies ang akusada stars na sina Andrea Torres at Benjamin Alves. Kung si Andrea hilig magluto at mag-cafe hopping, si Benjamin naman ay abala sa pagtakbo, kasamang iba pang kapuso stars. Makichika kay Aubrey Carampel. Enjoying her single life si akusada star Andrea Torres na sa kanyang free time ay nahihilig magluto at sinishare pa ang recipe sa kanyang followers online. Hilig din daw niyang bumisita sa concept cafes kung saan siya madalas tumambay para mag-unwind o magbasa ng libro at scripts. Kasi minsan kapag sa bahay ka nagbabasa parang wala lang, minsan parang lalo na pag mahaba yung binabasa mo. Oo, maganda rin yung mapunta ka sa environment na parang napapaligiran ka rin ng art or ng ano mo yun, maganda para lalo kang ma-inspire. Ang akusada co-star niyang si Benjamin Alves into running. Madalas daw kasama niyang tumakbo sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Kapuso host Kim Atienza. Tulad nitong linggo, kung kailan nagsuot sila ng End Corruption Now shirt during their run. I feel like as an artist na nagbe-benefit sa public opinion or sa public na yung support ng public, I have to stand with them and say something. Lalo na pag nakikita ko directly ang apekto ng nangyayari sa atin. For the people that are yung lumalaban ng patas, kailangan talaga natin ipaglaban sila. Very timely rin daw ang lalabas nilang pelikula tungkol sa buhay ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Si Ben ang gaganap as Young Quezon. Maging critic tayo sa mga leaders natin kasi talagang sila yung they are public servants sila, so they have to serve us. So dapat ganun tayo, hindi tayo nadadala sa konting ayuda, konting tuwa. Kailangan natin, karapatan natin yun bilang Pinoy na kinikriticize sila. Exciting daw ang mga susunod na episodes ng Akusada. Nanggulat na ang karakter ni Andrea na si Carol with her new look sa episode kahapon ng Kapuso Afternoon Prime series. Sabi ni Andrea, kinailangan nga raw niyang magpaputol ng buhok para ma-achieve ang Carol 2.0 transformation matapos mahatulang not guilty at makalaya sa kulungan. Makikita niyo kung magbabati na ba ng tuluyan at magkaka-inlove na ba ulit si Carol at si Wilfred. Ano na naman ba ang kaguluhang ibibigay ni Ronnie sa buhay nilang dalawa? Of course, si Ronnie always naman effective kontrabida si Lian. So, lagi siyang kanaiinisan talaga. Ngayon, may pinakita rin kami na parang, ang tawag namin ni Lian doon, parang adobo wars. Bakit adobo? Kasi nasa linyahan yung, makikita niyo to, nasa linyahan yung toyo, patis, suka. So, alamin niyo na lang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kumakalat online ang mga larawan kung saan isa-isang nakasama ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara sa magkakaibang pagtitipon sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Dalawa riyan ay pagpapasinaya sa flood control projects. Ang isa, ipinagmalaki sa pagtitipon na napondohan sa tulong ng isa sa mga senador. Nakatutok si Mark Salazar. Tugalang
Sa salaysay ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, 2 kasalukuyan at 1 dating senador ang kanyang iniugnay sa pagtanggap ng kickback sa mga flood control project. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Ang ugnayan ni Estrada at Alcantara unang naungkat sa pagdinig ng House Infrastructure Committee nang ilabas ng dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang mga larawan ni Estrada kasama ni Alcantara. Kuha umano ito sa birthday party ni Estrada. Dati nang iginiit ni Estrada na hindi niya kilala si Alcantara at wala raw katotohanan ang bintang na nakinabang siya sa flood control projects. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko mo pwede tanggihan. Remember, we are all public figures here. Mga picture din ni Alcantara kasama naman si Villanueva ang naglutangan ilang linggo matapos pumutok ang kontrobersya sa flood control projects. Tulad ng larawang ito sa sariling Instagram post ni Villanueva noong 2021. Sabi ni Villanueva sa post, inspeksyon ito sa mga pinasinayaang pumping station sa Bukawi River. Sa Instagram post din ni Villanueva, may video rin siya ni Alcantara na sakay ng isang pick-up truck nang pasinayaan ng isang tulay sa Bukawi noong 2021 din. Ito na po ang bagong tulay ng Bukawi! Mabuhay! Salamat po! Sa isang panayam naman noong 2022, ikinwento rin ni Alcantara na napondohan ang pagkukumpuni ng Manila North Road sa Bulacan sa tulong ni Villanueva. Right now po, we have a release of, I think, 87 million na sa pamagitan po ng tulong ng ating Senador Joel. Na-releasean po yan. Ngayon po, ginagagawin po namin yan. 600 linear meters po yan. Sinabi na dati ni Villanueva na hindi totoo ang bintang na nabigyan siya ng kickbacks sa flood control projects. Hindi rin daw siya kailanman nagkaroon ng transaksyon kay Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Matapos naman banggitin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumutang ang mga larawang ito ni Revilla kasama ni Alcantara. Sa press release noong 2023 ng DPWH, nag-inspeksyon noon si Revilla ng mga flood control projects sa Paumbong at Hagonoy sa Bulacan. Nauna na ring sinabi ni Revilla, walang katotohanan ng bintang na nakinabang siya sa flood control kickbacks at wala raw siyang kinalaman dito. Sa salaysay ni Alcantara, iisang tao lang ang nag-utos sa kanyang magbigay ng kickback sa 3 senador. Yan ay ang tinawag niyang boss na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Matagal at malalim na ang samahan ni Bernardo at Alcantara. Taong 1997 daw nang sila'y magkakilala sa Laguna 2nd Engineering District at nasaksihan daw niya ang unti-unting pagtaas ng posisyon ni Bernardo hanggang maging undersecretary ito ng DPWH. Lumabas din noon na nagkasama si Bernardo at Alcantara sa District Engineering Office ng Maynila noong administrasyon ni Mayor Joseph Estrada. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Siya ay magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So siya yung parang tinuturo nila lahat, nilang 3. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinimulan ng ilikas ang mga residente mula sa ilang barangay sa Eastern Samar bilang paghahanda sa inaasahang pagtama sa lupa ng Bagyong Opong. At nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe.
Yes, Vicky, bilang paghahanda sa Bagyong Opong, nagpatupad ng forced evacuation sa ilang lugar sa Eastern Samar, pati na rin dito sa Northern Samar. Tulad na lang dito sa Barangay Paisod sa bayan ng Palapag, Northern Samar, kung saan itong barangay hall nila ang nagsisilbi nilang evacuation center. As of 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, posibleng sa Northern Samar o sa northern portion ng Eastern Samar maglalandfall ang Bagyong Opong bukas ng umaga. Padaka-daka ang pagulan sa Giwan, Eastern Samar. Sa gitna nito, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng forced evacuation sa mga coastal barangay, particular sa Victory Island, at dinala na sila sa mainland. First action gibuhat would be to identify yung kinahanglan natin of preemptive evacuation sa atong mga coastal communities, and we are in fact conducting forced evacuation sa Osaka Island Barangay. Bawal na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat papunta at paalis sa Giwan Mainland. May ilang sasakyang pandagat na inilagay sa mas mataas na lugar. Nagkaroon din ng preemptive evacuation sa coastal area sa bayan ng Artiche na nasa northern part ng Eastern Samar. Pero may mga residenteng hindi muna lumikas. Sa poblasyon barangay, meron tayong apat na barangay. Tapos outside the poblasyon, mayroong 2 sa Barangay Binavista saka sa Karapdapan. Meron ding mga riverside barangays. So kung hindi po ako nagkakamali, mga 9 barangays po yung submerged kung malakas ang ulan. Nakataas ng red alert status sa buong probinsya. Batay sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, sa Northern Samar o northern portion ng Eastern Samar, posibleng maglandfall ang Bagyong Opong madaling araw bukas. Ayon sa PDRRMO, handa na ang kanilang mga gamit pang-rescue, pating evacuation centers at food packs. Nag-ikot din ang rescue group sa mga barangay at nagmo-monitor sa mga sapa at ilog ang mga taga-BFP. Binabantayan din ng mga autoridad ang mga flood at landslide-prone areas. Nakakatakot ang ganito eh. Pag tahimik, pag bumigay yan, kakampante yung mga tao. Kaya pinaalalahan na namin na kung ano ang sabihin ng mga INRIMOs, kasi kung anong utos sa amin galing ng OCD, yung ibabato namin. Vicky, may ilang lugar dito sa Eastern Samar, pati na rin dito sa Northern Samar ang nakaranas ng power outage kanina na matapos ang ilang oras, nag-normalize naman. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang monitoring, lalo na simula kaninang hapon hanggang ngayon, ramdam ang panakanakang pag-ulan at lakas ng hangin dala ng Bagyong Opong dito sa Northern Samar. Inaasahan na lalakas pa ito hanggang bukas ng umaga. Kaya naman patuloy na suspended ang klase dito sa buong Northern Samar bukas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Mga kapuso, itinaas na ang wind signal number 3 sa ilang lugar sa Northern at Eastern Samar at sa Bicol Region bago ang inaasahang landfall bukas ng Bagyong Opong. Alamin natin ang latest kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, posible pang lumakas ang Bagyong Opong bago pa man tumama o tumawid sa lupa. Kaya paghandaan pong mabuti ang magiging epekto nito at ng pinalalakas na southwest monsoon o habagat. Dahil po sa bagyo, maraming lugar na ang isinailalim sa wind signals. Nakataas na ang signal number 3, dyan po yan sa Sorsogon, pati na rin sa northern portion ng Masbate, kasama po Anticaw Islands at Burias Islands. Signal number 3 din, dyan po sa northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, at ganoon din dito sa northern portion ng Samar. Signal number 2 naman sa eastern portion ng Batangas, ganoon din sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, natitirang bahagi ng Masbate, Marinduque, Romblon at pati na rin sa Oriental Mindoro. Nasa ilalim din po ng signal number 2 ang central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, ganoon din sa may Biliran at northwestern portion ng Leyte. Signal number 1 naman, dito po yan sa Metro Manila, central and southern portions ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, Benguet at pati na rin sa may southern portion ng Ilocos Sur. Kasama rin po dito ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal at pati na rin po ang Cavite. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Cuyo Islands at Calamian Islands.
Ito pong signal number 1, nakataas din po yan sa ilang bahagi ng Visayas kasama ang natitirang bahagi ng Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar at ng Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, ganun din po dito sa may Camotes at Bantayan Islands. At dito rin po kasama rin po dyan itong northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan at maging ang northern portion ng Antique. At kasama rin po dito ang ilang bahagi naman ng Mindanao, partikular na dito po sa may Siargao Island, Bukas Grande Islands at sa Dinagat Islands. Mga kapuso, sa mga nabanggit po na lugar na nasa ilalim ng wind signals, paghandaan po ang malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan, malalaking alon at banta ng storm surge. Ayon din po sa Pag-asa, posible pang magkaroon ng mga pagbabago dito sa mga lugar at ganoon din sa signals natin at maaari po yang umabot pa ng hanggang signal number 4. Huling namataan ng sentro nitong bagyong Opong, dyan po yan sa 195 kilometers east-northeast ng Giwan, Eastern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 135 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posibleng tumama itong bagyong Opong. Dito po yan sa Northern Samar o di kaya naman ay dito po sa northern portion ng Eastern Samar bukas ng madaling araw. Sunod po nitong tutumbukin ito namang Bicol region kung saan po ito posibleng magkaroon ng isa pang landfall dito sa may Sorsogon bukas ng umaga. At pagkatapos po nito, lalapit po yan o dadaan dito sa may Sibuyan Sea at tatawidin po yung mainland or island provinces ng Bicol region. Ganun din po dito sa may Southern Calabarzon at ganun din dito sa may northern portion ng Mimaropa. Pero mga kapuso, posible pa pong magkaroon ng pagbabago sa magiging track po nitong bagyong Opong. Kaya tutok lang po kayo sa updates sa mga susunod na oras. Lalo't pwede pa po yung umangat ng konti o di kaya naman po ay bumaba pa. Bago makarating po yan dito po sa bahagi po ng West Philippine Sea, yun nga po yung magiging movement at yan nga po ay mangyayari dito po Sabado ng madaling araw, maaari pong nasa West Philippine Sea na po yan. At ayon po sa Pag-asa, posible na makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon, pero depende pa po yan kung ito po ay medyo bumagal o bumilis pa ang pagkilos. Bukod po sa direktang epekto ng bagyong Opong, dapat ding paghandaan ng epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na magdadala rin po ng mga pag-ulan at bugso ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Base po sa datos ng Metra Weather, ngayong gabi pa lang, unti-unti nang mararamdaman yung bugso ng hangin at malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao, buong Visayas, lalong-lalo na po dito sa may eastern and central portions, Bicol region at ganoon din dito sa Quezon Province. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi po ng Palawan, ganun din dito sa may eastern sections ng northern at ng central Luzon. Posible pong magtuloy-tuloy na po yan hanggang bukas araw po ng Biyernes. Halos buong araw pong mabababad sa matitinding buhos ng ulan itong buong Visayas, ganun din po ang Mimaropa, Bicol region, ganun din po ang Calabarzon, pati na rin ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela at ng Aurora. Napakataas po ng banta ng baha o landslide dahil nga ito po nakikita ninyo nagkukulay pula, orange at kulay pink. Ibig sabihin po niyan dito sa ating legend sa rainfall, heavy to intense at ganoon din po intense to torrential. Kaya po talagang matitinding buhos ng ulan at halos tuloy-tuloy po itong mararanasan. Bandang gabi, matitindi pa rin po yung mga pag-ulan. Dito po yan sa may Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon at ganoon din sa eastern sections ng Northern at ng Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan bukas, lalo't pwede pa rin tayong mahagip ng bagyo kapag po dumaan na yan sa may Southern Luzon at lalo na kapag po ito ay medyo umangat ng movement. Sa Mindanao naman, umaga may mga pag-ulan bukas dito yan sa may Zamboanga Peninsula at sa hapon naman posible rin po yung mga kalat-kalat na ulan dito sa Northern Mindanao, Barm at pati na rin sa Suc Sargen. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. May mga stranded na ang pasahero sa PITX matapos kanselahin ang ilang biyahe dahil sa bagyong Opong. Narito ang live update mula kay Jamie Santos. Jamie? Mel, dahil nga sa bagyong Opong, umabot na sa 30 ang kinanselang biyahe ng mga bus at eroplano ngayong araw.
Pinakamaraming kanseladong biyahes sa Mindoro. Sa Bicol Region, apektado ang mga biyaheng papuntang Masbate, Tabaco City at Virac sa Catanduanes. Tiis-tiis muna ang mga paserong inabutan namin sa PITX na babiyahe sana pa Mindoro. Hantayin po namin hanggat maganda po yung kwan po ng dagat. Kung ano po yung deklara ng Coast Guard, kung pwede na pong bumiyahe, yun na lang po yung kwan. Dito na lang kayo dito na lang po. Yan nga po, wala kaming budget. Tapos na. Tapos sinabi na sa amin na ano na nga daw, stranded na talaga, walang biyahe. Maghintay na lang po. Sa Visayas, kinansela ang mga biyahe Paliluan, Iloilo City, Samar Leyte, Maasin Lawang at Lawang Giyuan. Sa Mindanao, kanselado ang biyahe patungong Davao City at Tagum. May kinansela ring flights papunta at paalis ng Cebu, Samar at Northern Samar. Mel, ayon sa pamunuan ng PITX, mangilan-gilan lamang daw yung mga stranded passengers na nandito sa terminal. Karamihan daw kasi ay online booking kaya maagang naabisuhan ng mga kanselasyon ng biyahe. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Pasok na sa Witness Protection Program si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pero hindi pa maituturing na state witness ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ibig sabihin, bibigyan siya ng proteksyon pero posible pa ring masampahan ng kaso. Nakatutok si Salima Refran. Provisionally accepted na sa Witness Protection Program si retired Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Ibig sabihin, tulad ng ibang nagsalita sa Senate Blue Ribbon Committee, bibigyan na sila ng proteksyon ng Department of Justice. Pero, hindi ibig sabihin ito na hindi na sila masasampahan ng kaso. Pag-aaralan raw ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang pahayag ni Bernardo. At dito ibabase ang reklamong pwedeng ihain sa mga pangalang nabanggit niya sa Senado. We have to be very careful because once you give the person the status of a state witness, then you discharge them from criminal and civil liability. Sinasabi nga namin, pag nagsabi ka ng totoo at ikaw naman ay hindi na nakuha ng state witness, at least pwede ka mag-plea bargain, you can reduce the gravity of the penalties that can be imposed on you by showing good faith. Kasi hindi naman pwede lahat state witness eh. Well, kailangan may managot pa rin. Sa kanyang affidavit, isinangkot ni Bernardo sina Senator Cheese Escudero, mga dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla, Representative Zaldico at iba na nakatanggap daw ng cut sa mga proyekto. Naunang tinanggap ng DOJ bilang protected witness ang mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya at mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pwede rin daw makapasok dito ang nagpakilalang security aide ni Congressman Ko na si Orly Gutesa. Minomonitor na ng Department of Justice kung nasaan si Congressman Zaldico at kinukumpirma kung nasa Spain nga raw ito. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may ilbo ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Usap-usapan online ang videong kuha mismo ni Congressman Kiko Barzaga habang inuusisa si Congressman Sandro Marcos tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Ayaw sumagot. Natatakot. Yun, no? Kakatapos lang ng DOJ hearing. Sa ipinost na video ni Barzaga na kuha sa loob ng session hall kahapon, sinaway siya ni House Deputy Speaker Janet Garin matapos itutok sa kanyang muka ang cellphone ni Barzaga. Nagsorry na rin umano si Barzaga sa kanya. Hininga namin ng pahayag si Barzaga pero wala pa siyang tugon. Sinisikap rin naming kunan ng pahayag si Marcos. Challenge accepted para kay Shuvie Estrada ang gumanap sa isang horror film. Feel na nga raw niya ang love and support mula sa GMA executives hanggang sa fans, kaya tuloy-tuloy lang ang work and positivity for Shuvie.
Makichika kay Nelson Canlas. Ha? Binisita ng GMA Integrated News ang first shooting day ni Shuvi Etrata para sa GMA Pictures and Mentor Productions collab na Huwag Kang Titingin. Challenge para kay Shuvi ang gumawa ng horror film. Mahirap siya in fairness yung horror. Kasi matatakotin ako, pero alam mo yung yung reactions ko at least normal kasi matatakotin nga ako. Tinatakot talaga din ako ni Direk. Bumisita rin sa set sina GMA Network Incorporated Senior Vice President and GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Nakakatulong talaga. Sobra akong na-touch na nandito sila. Kahit anong mangyari sa akin, nandyan sila para sa akin. I'm grateful na yes, ang daming nangyayari sa mundo, ang daming nangyayari sa buhay ko, ang daming blessings po talaga na dumadating. At the same time, kung ano mang nararamdaman ko or nararanasan ko, nandyan yung Sparkle family ko for me. Kasama rin ni Shuvi sa pelikula ang kanyang TDH na si Anthony Constantino. Her work ethic is something it's really like no other. Because not every single day is the best day. But one thing about Shuvi is that she will always show up. And again, whether that's for her family, for her friends, she is always there, really. Kasabay ng Huwag Kang Titingin, sunod-sunod ang projects ni Shuvi matapos maging housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Tila walang plano si Shuvi to slow down anytime soon. When I was starting Sir Nelson, I was fueled by the fire of my dreams for my family. Pero right now kasi, I'm not alone. It's the dreams of my pangkat, of my fans, of my supporters. Hindi na po ako nag-iisa ngayon. Parang laban ko na po to para mapasaya din yung mga supporters ko, ka-inspire pa ng maraming tao. So, focus ako sa positivity and kung ano pang pwede kong mabigay sa mga tao na kasiyahan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. 71 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.